Bismillahirrahmanirrahim. Ang sagot ko ito mga kapatid sa mga Trinitarian na ang sinasagot nila ay ang katawan ni Kristo ang namamatay. Kulang lang ng explanasyon. Ang kanyang pagka-Diyos ay hindi namatay. Ewan ko saan mabasa rin na ang kanyang pagka-Diyos ay hindi namatay. Hindi daw Diyos si Kristo sapagkat siya ay namatay, sapagkat ang tunay na Diyos ay hindi namamatay. Okay? Ang kanyang espiritu ay hindi namamatay. Tama po kayo doon na ang tunay na Diyos ay hindi namamatay. Kulang lang po ng paliwanag, mga kapatid. Ano ba ang namatay? Ariyan, na ang sinasagot nila ay ang katawan ni Kristo ang namamatay. Kulang lang ng explanasyon. Ang kanyang pagka-Diyos ay hindi namatay. Ewan ko saan mabasa rin na ang kanyang pagka-Diyos ay hindi namatay. Kay Kristo. 1 Peter 3:18. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay nang minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman. Okay? Ang kanyang espiritu ay hindi namamatay. Ano daw? Si Kristo po pinatay sa laman. Ang namatay kay Kristo, yung kanyang katawan. Subalit ang kanyang pagka-Diyos kailanman hindi namatay. Gawa-gawa kayo ng doktrina nga wala naman. Wala kayong basihan. Katang isip. Saan mabasa na ang katawan ni Kristo ang namatay? Okay? Ang kanyang espiritu ay hindi namamatay. Ha? Mga kapatid, kaming mga Muslim, aywan ko sa inyo, naniniwala kayo. Ang espiritu ay walang kamatayan. Ha? Sa amin, alhamdulillah, sa aming mga Muslim, pag kami ay namatay, ang aming katawan, wala nang hininga, lumamig na, ha? Bago mangyayari yan, ang kaluluwa niya ay kinuha ng Allah through angel, tinatawag na malakal maut. At ang kaluluwa ng tao, bawat tao, ay dinala sa itaas. Mayroon parang hadith, sinasabi, if he is a righteous man, ang mga anghel sa langit magsasabi, ang bango. Sino yan? Sino yang namatay na yan? Banggitin ang pangalan na ganito, ganito. Ang mga anghel ay, alhamdulillah, mga anghel ay nagdalayag sa Bisaya pa. Okay. Apan kung siya masamang tao, sa suwail na tao, hindi sumusunod sa Diyos, lalo na yung mga nag-worship ng Trinitarian, yung Trinity, naniniwala ng Trinity. Pag namatay sila, itong mga tao, number one, yung namatay ng ibang sinasamba, mga taong mga kriminal, mga taong mga nanggaganso, lahat, Musliman o hindi Muslim, pag masama siya, dadalhin kunin ang kanyang kaluluwa sa itaas at ang mga anghel magtatanong, sino yan? Ang amoy, ang baho. Okay? Ang baho. Sa madaling sabi, okay, sa Islam na katuruan, pag ang katawan ay nadala na doon sa libingan, nilibing na, pagkatapos, ah, pagkatapos ng nailibing, ah, ang kanyang kaluluwa ay ibabalik ni Allah ang kanyang kaluluwa. At ayon pa nga sa hadith, na ang katapusang apak umalis, lumisan mula sa kanyang libingan ay kanyang pang naririnig. Yan ang paniniwala sa mga Muslim. Na ang kaluluwa ng tao, mabuti ka man masama, ay hindi po namamatay. Si Kristo ho, mayroon siyang kaluluwa. Kung siya man ay namatay, ang kaluluwa niya ay hindi namatay. Hindi yung pagka-Diyos niya ang hindi namatay. Ang daming Diyos pala. Dahil ang mga kaluluwa at or espiritu ng mga taong namatay ay hindi naman namamatay yung kaluluwa or espiritu nila. Nang ibig sabihin, Diyos din sila. Dahil ang katawan lang nila namatay. Sa katuruan ng Islam,
katawan lang ho ang namamatay. Okay? Pag siya ay doon na sa lupa, bumalik na, nilibing na, ibalik ka agad ng Panginoon or ni Allah ang kanyang kaluluwa. At doon, the investigation will start, paupuin siya at tatanungin, Man Rabbuk, sino ang imong Diyos? Man Dinok, ano ang iyong relihiyon? Man Nabiyo, sino ang iyong propeta? Ito ay pagpapatunay lamang na ang kaluluwa ng tao ay hindi po namamatay. So, mali po yun. Yung pagsabing ninyo nga ang pagka-Diyos ni Kristo ay hindi namamatay. Ang kaluluwa ho ng tao kailanman ay hindi mamamatay. At ang Diyos, si Allah, or ang Diyos ninyo pumasok sa tao, wala, di na bang kayo nahihiya? Ang katawan ng tao puno ng marumi. Mula pa lang sa bunganga, marumi na tayo. Mabaho nga ang bunganga natin, kato ng toothbrush natin, di ba? Sa ilalim natin, tae, iba. Diyan ang Diyos nakatira. Si Kristo, yung Diyos nandyan. Dugo natin marumi. Pag-iisip natin marumi bilang tao. Ibak natin, bituka natin, marumi. Diyan ang Diyos ninyo nakatira. Kasi si Kristo sabi niyo siya ay tao at Diyos. Ang Diyos niyo ay nakatira sa maruming lugar. Kasi ang tao ay marumi. Sinong tao nga hindi marumi? Kahit anong ganda mo, Dudong, Inday, kahit anong ganda mo, marumi ka rin dahil ang ibak mo ay mabaho, marumi ka. Marumi tayong lahat. Tapos ang Diyos nakatira dyan, ikaw nga tao tao ka hindi ka nga gusto ng mabaho, di ba? Ikaw gustong tao, matutulog ka sa basurahan, gusto ka bang mabaho? Tao ka lang Ayaw mong lugar na mabaho. Ano pa kaya ang Diyos? Kung nakatira sa katawan mo ang Diyos, gusto siyang mabaho. Nako naman. Mga kapatid, maraming salamat ho sa inyong panonood. Please share. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.